Isa ka ba sa humihingi? Eden Santos, Net25. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon. Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas.